nga sila binigyan ng pansin sa SONA. And Hindi instead, siya minention at all. Hindi, never mention about the housing, never mention about the urban poor. What's because what will No, also. LCAC, wala lang. Ang figures lang ginamit niya. Ito, Atty. Basantog. Because what will he say? What will he say? He hasn't Wala done siyang maisasabi. anything, no? Kasi, bago siya mag-SONA, nung Friday, lumabas ang mga surveys. At ipinablish ulit ang survey ng SWS, Pulse Asia, at Okta Research. Isa lang ang pinapakita. In the 2 years of Marcos government, lumubha ang kahirapan. Lumala by more than 8 million families ang naidagdag sa mga mahihirap na pamilya in 2 years' time. And almost 10 million Filipino families ang nagugutom or hindi makakompleto ng 3 meals a day, 3 pagkain sa isang araw. Hindi niya ito minention kung bakit may ganito. Subalit siya ay nag-mention ng ayuda, ng mga kadiwa, at ng mga iba pang bagay. In beautiful words. Yun, in beautiful words. In beautiful budol-budol words. Correct. Ang reaction ninyo dito, Ma'am Lorraine, dahil ang susunod nito na balita ay papakita ko para matuhog natin ang reaction din, puntahan natin ang video. Okay, let's go to dito sa mga presyo na sumirit at pilit niyang iniiwasan na sagutin ang mga Hindi niya pananagutan. pinag-usapan ito, in other words? Minention niya pero isinisi niya sa mga external factors, not on governance. External factors, meaning Like his mga conflict sa ibang mundo. His brother-in-law, no? Hindi, ma'am. Kundi, No? sabi niya hindi natin He didn't mention his brother-in-law No, or yung the mga smugglers. whispers about his wife being the one of the head smugglers. No mention of that. Abogado ng mga pugo ang That's law what we firm hear. ng And asawa niya. he's the president. He should respond to that, no? Yes. Head on. Ito, ma'am, ang Atty. Basantog, mga kababayan, hindi niya din ito tinalakay ng totoo ang tungkol sa inilabas ng Okta Research sa pagsirit ng presyo ng mga bilihin, pagkain, konsumo at mga pangangailangan at serbisyo sa taong bayan 2 days before ng kanyang SONA, lumabas po ito. Muling nagsalita ang taong bayan sa kanilang mga hinaing sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group na isinagawa noong June 26 hanggang July 1 na may 1,200 adult respondent. Nangunguna ang mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa mga problema ng bansa ang nais nilang matugunan agad ng gobyerno. Nakakuha ito ng 65% kung saan pinakamaraming may daing dito ang Mindanao na may 71%. Sunod ang Visayas, Balanced Luzon at National Capital Region o NCR. Pumangalawa ang pagkakaroon ng access o abot kayang presyo ng pagkain tulad ng bigas, gulay, karne at iba pa. Nagtabla naman sa pangatlong pwesto na may 33% ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa at paglikha ng mga karagdagang trabaho. Sinundan ito ng pagpapababa sa kahirapan ng bansa na may 28%. Sa ngayon, wala pa po kami nararamdaman na ibinaba. Nang pinangako, kagaya ng galunggong na may ibaba, ang bigas ay may ibaba. Wala pa po, lalo pong mataas. Kasi 58 po ang kasalukuyan na paninda namin. 58 na po ang kilo na bigas. Wala kang pagtugon eh. Lalo lang tumataas ang mga bilihin ngayon, lalo na ang bigas. Wala nang mababa, 60 na ang niya. Ang pinakamababa niyang bigas, 57. Nananawagan po ako sa ating gobyerno na sana tugunan niya yung kahilingan namin na maibaba ang bilihin at itaas ang sweldo. Sana baba niya yung presyo, tapos yung mga sahod ng katulad namin naging kasambahay ay sana tumaas yung sahod namin para sa aming mga anak kasi yung aming pera hindi sapat para sa pag-aaral nila. Samantala, ang pagtutok naman ng gobyerno sa sigalot sa West Philippine Sea ay nakakuha lamang ng 15%. Kung maalala naman sa Pulse Asia survey noong June 17 to 24, pasok sa top 5 national concern ng mga Pilipino ang mataas na pagtugon sa inflation, pagtaas sa sahod ng manggagawa, pagpapababa ng kahirapan, paglikha ng dagdag na trabaho at paglaban sa graft and corruption sa pamahalaan. To the people. Oh, Atty. Basantog, Ma'am Lorraine, iniwasan niya itong sadya kahapon at may mga high-faluting words naman na pang-oration, high-skilled, high-placed jobs. Hindi natin maintindihan anong job generation ang binabanggit niya. Samantalang 4.2 million ang walang trabaho at kulang ng trabaho in a matter of 3 months pa lang pagpasok ng 2024. Ma'am Lorraine, Atty. Basantog, taong bayan na nagsalita, wala, binudol sila at hindi nararamdaman ang pagbaba ng mga pangunahing bilihin, pagkain, presyo, pangangailangan sa pamamahay, mga nanay yun, mga manggagawa yun. Atty. Basantog, Ma'am Lorraine, your reaction. Yeah, attorney.
Oo, dalawa ang nakikita natin state of the nation. One that was addressed to the congressman and the state of the nation as addressed by the people. They said state of the nasal address. Nasal, ha? I read it. It's so Pag witty. nasal, ilong po yun, ha? At alam natin kung anong dumadaloy sa ilong, ha? Kayo na bahala mag-imagine doon. State of the nasal address. The attorney, yeah. The state of the nation as delivered by the ordinary Filipino people is centered only on basic good government. Number one is mataas ang presyo. Of course, kung hindi mo kayang bilhin, sabihin mo sa government mo, because the government has the power to do something about it. Correct. Number one is access to affordable foods. Can you imagine that your country, the state of the nation, na ang number one na pinaka-importante sa mga Pilipino mismo is access to affordable foods. Tama. At yun ang pinaka-demand nila for the last 2 years na umupo siya, paulit-ulit na binabanggit yun sa kanya. And ano, Pangatlo is trabaho, job creation. Job creation. Panglima is reducing poverty. It all boils down to good government. yeah. They don't even care about the West Philippines Sea. No matter how much na gustong sabihin na atin to and everything, it's not an issue to them. No? Yeah. If the Filipino people are incapable of accessing affordable food, wala tayong karapatang makipag ano, di ba? If we cannot even provide basic services to the Filipino people, what is this posturing all about? You know what? Ano, Ma'am, go ahead. the underlying issue kasi, no, kasi I really agree with what you're saying. No? Ang sinasabi, kung nakikinig ka kasi sa taong bayan, Mr. President, ang sinasabi nila, gusto lang namin yung basic services, basic commodities. No? May pagkain kami sa hapagkainan namin. At nawawala na yon. Nagugutom na kami. Yan ang sinasabi niya. Sinasabi nila. Pero, ang nakikita ko din, the underlying issue kasi here, is a president who's no longer fit to serve. He has shown us very clearly in the last 2 years. Wow, I would really love for him to step up and sana may something miraculous happens at night, tonight, no, overnight. And that he's going to be the kind of president that we had hoped he would be and that he promised he would be. But now it's very clear, wala siyang kakayanan. The reason he's not addressing all those issues, no, kung paano ibaba yung basic commodities, the crime rates, etc., no, is because he doesn't have the capacity. He's not competent enough. He's not fit to lead. Kasi nga, there's this huge elephant, I'm sorry, there's this elephant in the room. And this is that video that we saw. No? Yes. Mga kababayan, binabanggit ng aking dalawang kasamahan, ni Ma'am Lorraine Maribadoy at ni Atty. Bosantog, the bottom line issue is governance. There is an undeniable state of failed leadership. Misgovernance or a total failure of governance